Sa isang madilim na gubat na mapanglaw, dawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kaipebong silang dumalaw sa loob ng lubhang usukan. Iyan ang mababasa sa saknong na una nitong kabanatang punong salita. Sa mapanglaw na gubat magsisimula ang matamis na pag-iibigan ni Florante at Laura. Puno ng higera, nakagapos sa gitna ng kagubatan ay may isang matipunong tila na naghoy sa kawalan. Isang mandirigma na mula sa Albania, ngunit dinakip at ipinatapon sa labas ng kaharian. Panaghoy ng problema'y nangingibabaw sa kagubatan. Problema sa pag-ibig ang lubos niyang dinaramdam. Floranteng kanyang ngalay, tinitangala sa Albania. Ngayon nagdudusa sa kaliluhat kahirapan. Ako'y patawarin sa lahat ng kibuwang aking pasanin, sa pag-ibig na aking pinagkait o tadhana. Bakit ka ganyan sa akin? Laura, aking iniibig, bakit di ko iniwan? Sa kamay ni Adolfo, ika'y sumangot, ako'y nilisan. Kay Adolfo, sakim sa kapangyarihan, pating walang sala, kanyang dinadaman. O kay pait ang aking buhay, sa aking tila walang nagmamahal. Laura, Albanyang aking sinalangan, ako'y inyong nagpapaalam. Habang si Florante walang pagod sa paghihinakit ay may isang gererong nagngangalang Aladin, isang murong wari na liligaw ng landas at naghahanap ng lugar nang sa kanya'y giginhawa. Din sa pag-ibig ang kanyang pasanin, na inagaw ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. Hindi natin naaakalain na magagawa ng sariling amang agawin ang pag-ibig ng anak, ipagpalit lang sa sariling nananais. Okay, laking hirap ito na sa akin. Nasa pag-ibig, ginagawa ng mga sa akin. Ako ngayon nandito sa kagubatan. Sila ng ama kong pagsarili. Ng kanyang pagdurusa ay may narinig siyang tinig ng animoy nasa kagubatan din. Ito'y kanyang pinangkinggat inunawaan, sinundan ng tinig at kanyang pinuntahan. Sa mga taghoy nitong kalumbay-lumbay ay tila naaawa sa kalagayay kanya ding pinakasan. Oh, Laura, ako yung pinagtaksilan. Iniwan, hayaan mo lang ako dito sa kagubatan. Alam kong hindi mo mamaitin ang magmahal sa kanya. Napakapait naman ang kanyang tadhana. Kapag habag at tila wala ng pag-asa. Nasaan ka, tutulungan kita. Tagamayan ka, nagabayin kita. Kailangan ko ng madalit makinig sa kanyang mga tagoy. Hindi ko na marinig. Sugan ko ang iyong mga tinig upang makapunta sa lugar na ibig. Ginamit ni Aladin ang kanyang matulis na kalis sa paghawi ng mga damong hindi kanais-nais. Nahimatay na pala si Florante at ang muro'y hindi na malayan, ngunit nakarating na pala si Aladin sa lugar na paroroonan. Nang makita si Florante nakagapos sa higera, ay nagulat at nabigla ang murong mandirigma. Sa harap ni Florante, may dalawang leon na nakaantabay sa paggising at handang sumalakay. Ngunit itong si Malakas ay walang uurungan, handang iligtas kahit pa sino man. At pinaslang ni Guerrero ang dalawang kaaway, iniligtas ang taga-Albanyang walang kamalay-malay. Ito'y kinawala niya sa pagkagagapos at walang hirap na inaakay-akay. At biglang nagising si Florante habang naglalakad. Laura, nasan ka? Tulungan mo ako dito at tayo magsama. Hindi na pinansin pa ni Aladin ang sigaw ni Florante. Hindi na sumagot at hinayaan ng umidlip muli. Anong pakay? Ako'y isang horot ngalan ko Aladin. Nagligtas sa iyo sa mga liyong handa kang sutubin. Huwag kang wala lang. Alam kong magkasag ka sa atin. Hindi mo ba napapansin na magkaaway tayo sa ibang landas? Aman! Ako'y taga-Pers at ikay taga-Albania. Ako isang Morot, ikay isang Kristiyano. Magkabay man tayo ng kaharian, walang pinipili ako tutulungan. Hindi na kumibaw pa ang siyang may katanungan hanggang makarating sila sa lugar na pagpapahingahan. Doon ay magpapalipas ng gabi hanggang kinaumagahan, magpapalipas ng hinagpis at kalungkutan. Ako'y nagpapasalamat sa iyong kabaitan. Kabaitan na pinamalas nung ako'y nananalang. Ako yung mahanga sa iyong kasayan. Kasayan na handang makipagdigma. Balitang iya'y walang katotohanan. Wala akong pakialam sa kanyang mga bagay.
Nang lumapis ang gabit, ang araw ay mataas na. Napansin ni Aladdin si Florante masigla. Ito'y kanyang niyakap ng may kagalakan, ngunit itong si Florante tila malungkot pa. Akala mo ba ikay panatag na? Ngunit sa aking nakikita ay may dinaramdam ka pa. Alam ko mahirap sa riwayo ng problema sa nakaraan. Pero, maaari ko ba itong malaman, kaibigan? At ikinukwento niya ang kanyang nakaraan sa isang matapat na kaibigan at maaasahan. Inilahad ni Florante ang katotohanan. Katotohanang sandaling tadhana'y pinagkaitan. Si Florante, ang anak ni Joke Berciot, Prinsesa Floresca, ay isinalang sa kaharian ng Albania. Nang siya'y nasa kanyang ika-11 gulang, ay ipinadala sa Atenas at doon pinag-aral. Doon niya nakilala si Adolfo buhong sa kasaysayan at ang gurong si Antenor na may busilak na kalooban. Kilala din niya si Menandrong pamangkin ng maestro na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Nang wala pa si Florante, si Adolfo ang tinintengala ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Florante, tila ito'y inagawan. Itong si Adolfo'y puot ang nasa kalooban, ibinuhos ang galit sa isang dula-dulahan. Tayo ngayon magkakaroon ng pagsasadula dula tungkol sa trahedya ng dalawang apo. Tanghal si Florante at Adolfo. Florante bilang Polinices, Adolfo bilang Eteocles. Nang handa nang magsadulay, si Adolfo ay nanlisik ang mata. Kay Florante may balak na masama, balak ditong paslangin at tutuhanin. Ngunit, merong isang taong si Florante handang sakluluhin. Dapat kayo mamatay. Ikaw, Adolfo, ano bang nangyari sa'yo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kapag sa sudulay iyong tinotoo, hindi mo kailangan gawin ito. Si Adolfo ay tinotoo ang dula-dulaan, ngunit si Menandro ay niligtas ng kaibigan. Si Adolfo may salay pinabalik sa Albania at pagkaraay hindi na muling nakita. Pagkaraay si Florante ay nakatanggap ng liham mula sa Albanyang sinilangan. Ito ay pinadala ni Doc Brescia ang kanyang amang minamahal. Dali-daling binasa at tinalam ang nilalaman. Oh, mahal kong ina, bakit ako iniwan? Ama, pupunta ako dyan. Florante, binasa ang liham na naglalaman ng pagkakawala ng ilaw ng tahanan. Uuwi siya ng Albania at magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa kanyang guro't mga kaibigan. Ako'y magpapaalam at magpapasalamat sa lahat. Nang dumating sa bayang sinilangan, niyakap ang ama sa kaharian, tila nabalot ng kalungkutan nang makita ang inang lumisan. Anak, huwag kang mag-alala. Adana, hindi basta-basta. Hindi to kami sumusuporta. Magiging gabay at tagapagpapalala. Ay may dumating na liham sa sakupin ng Persya ang Krutuna, bayang nanghihingi ng tulong si Florante lalaban at susulong. May sulat na dumating mula sa humihingi ng tulong ang pakay nila. Nanganganib itong sakupin ni General Usmalik mula sa Persia. Bukas kayo'y pupunta at tutulungan ang bayang binarsa. Sa tulong ng Florante aking anak, tayo iligtas natin ang Nang dumating si Haring Lencio, itong si Florante may naramdaman, magkahalong kapat pag-ibig na makita ang anak ng hari. Pagkaraay napawi ang kalungkutan nang makakita ng babaeng napupusuan, tila napalitan ng kaligayahan at nagkaroon ng pag-asa at kasiyahan. Itong dalagay may angking bait at ganda, anak ni Haring Lenciong taga Krutuna. Si Florante kanyang nakilala, ngalan nito'y Laura. Ko si Haring Lenciong taga Crotona, ikinalulugod ko kayong makilala. Ibig ko nga palang ipakilala itong anak kong si Laura. Masaya akong nakilala kita. Ngalan ko ay Florante sa pagmana ng Tuhan. Masaya rin ako at nakilala
hindi namalayan. Puso nila ay magkasing kahulugan hanggang sila ay maging magkasintahan at lubos na nagmamahalan. Ngunit panahon ay dumating at sila mawawalay sa isa't isa. Itong si Florante ay makikipagdigma, ipaglalaban ang bayan ng minahal niya. May araw ng pagkikipagdigma at si Florante ay magipaglaban-laban para sa bayan at sa kanilang pagmamahalan. Laura, ikay maghintay. Babalik ako at ikay babalikan. Pangako, Florante, ikay aking hihintay. Sino ka mabungas na munta rito? Ako si Florante na nagmula sa Albania. Babawiin ko ng Cortona para sa binamahal kong prinsesa. Sa kagalingan nitong si Florante, bayan ng Crotona ay naibalik na. Dating sakop ng General Osmalik, ngayon nasa kamay ng tunay na hari. O Laura, ang aking iniibig. Ako'y nagbalik. Cortona aming nabalik. Sa kabuting ito'y mananambalik. Mabuti ikay nasa mabuting kalagayan. Ako'y nag-alala sa iyo at lagi kang pinagdarasal. Ngunit ngayon ikay nasa aking piling, maluwag na ang aking kalooban, pinabutuan mo. Florante general na, at sa tigma ay parating nanalo siya. Tila wala siyang kabiguan sa lahat ng kanyang nagiging laban. Ngunit, isang araw ng kanyang pakikipagdigma ay umuwi sa Albania ng nag-iisa. Uuwian ang kasintahan naghihintay. Sa pagdating niya ay siya ay babalikan. Nang makapasok ito sa kaharian, ay pinaligiran siya ng mga kawal. Kawal ni Adolfong kaaway. Adolfong sinakop ang kaharian. Itong si Florante hindi makapaniwala na si Adolfong ito'y kanyang magagawa. Pinaslang si Brescio at Lencio ng walang awa. Karibal pala ni Florante sa pag-ibig ni Laura. Si Florante walang kalaban-laban, dinakip at pinatapon sa kagubatan. Sa mga hayop balak gawing hapunan, utos ni Conde Adolfong Gahaman sa kapangyarihan. Hoy, bitawan mo yan! Aladdin, mahal ko!
1, 2, 3. Pagdali boy, kay gabi na kasi katawa. 1, 2, 3, action! Ayaw katawa. Sila Kiss my Bar action. Gago, ayaw na lang. Nagbabagang balita. Nagbabagang balita. Nabagyo dali sa tambo. Tambo. Yung ngayon mag... Ay, ana, para estilig, para estilig. Yawa na ako yung ari. Ari ito ba? Kung may kang kurente, nagipatay na ako. Si Kurinde! Siniagi niya. Fruit salad!